Okay, game. Yeah. So, umabot na tayo sa ating fifth episode. Yes, akalain mo yun, no? At meron tayo Video. Pa-video. Oo. Due to popular demand, medyo nag-start na kami mag-video para may nakikita naman kayo na mga muka behind the voices. So, ayan. So, simulan na natin ang ating fifth episode. Wiko. Alright, so, hi, I'm Wiko. I'm Serge. And I'm Echo. And this is the fifth episode of 3 Somethings. The three somethings. Wiko, Serge, and Echo. Wanna talk? We got you. Everything's better with three. Buy one and the next two is free. The three somethings. Ayan. So, again, welcome to the fifth episode of 3 Something. So, again, something new. Okay? Meron na kayong 3 videos na nakikita habang nakikinig sa amin. So, nagkakaroon na ng muka yung mga bosses namin. So, mas makakapili na kayo sino sino yung trip nyo sa amin. Joke lang. Ang kapal ng Wow. mukha. Wow. Joke lang. Sino EPPN is the key nila. Ganun. Naku. Ay nako. Actually guys, no, pangalan nito, parang matagal ata tayong nagkita-kita ata. Ngayon, Hindi nakita-kita. Hindi tayo nagkita-kita. Pero ngayon kasi nakita-kita tayo via videos, di ba? So, Oo. dahil nagkaroon tayo ng 2 episodes, di ba? So, medyo alam niyo naman din, tao lang din tayo, napapagod, no? Kakaisip ng pwede nating sabihin, pwede nating i-podcast, no? Na, ay, napapaisip tuloy ako, guys. Alam niyo ba kung anong naiisip ko? Ano? Sana, Dami bumalik iniisip. na lang. Oo, dami kong iniisip. Oo. Pero, sana bumalik na lang tayo sa pagiging bata, no? Well, yung stress naman ng pagiging adult makes a lot of people think na parang sobrang simple pala nung pagiging bata, no? Parang dami, Oo. feeling natin dami natin problema dati, pero ngayon na adult na tayo, parang balik na lang tayo sa pagkabata. Yeah, totoo yan. Di ba when we were teenagers, parang gusto natin makaalis na ng bahay, magka-work na, magkaroon ng pera. Pero pagdating pala sa adulting, no, parang, wag na lang. Reset. Yan. Yeah. Alam mo ba, I remember nung bata ako, nag-share na experience agad. Pwede naman. No, parang meron ako nakitang cheque dun sa bahay namin. Tapos apparently, hindi na siya working na cheque. Tapos parang ako bilang, uy, may cheque na ako. Feeling ko ang yaman-yaman ko kasi pwede na ako magsulat na lang ng kung ano-ano, tapos bibigay ko lang sa magulang ko to buy me anything. So, nagsulat ako. Wait lang. Ito yung totoong cheque to. Totoong cheque to. As in, totoong cheque. Magkano? Sorry. Magkano? Natandaan. Wala nakalagay. Blank Checkbook. check. Blank. Checkbook. As in, buong checkbook. So, ako naman, ang yaman ko. So, sulat ako ng presyo. Tapos nilagay ko doon. Hindi ko alam kung ano mga ilalagay. So, nagsulat ako ng presyo. Tapos nilagay ko for school supplies. Tapos binigay ko sa magulang ko. Sabi ko, pwede niyo na akong bilan ng school supplies. Tapos parang sabi ko, akala ko ganun lang kadali yung magkaroon ka lang ng cheque, you can buy anything you want. But apparently, ngayon na adult na ako, hindi pala ganoon. Babayaran mo pa rin pala talaga yung mga cheque na ini-issue mo. So, apparently, talbog na yung cheque na yun. So, hindi na siya ginagamit ng magulang ko noon. Oh, no. So, parang things were simpler when we were kids, no? So, since we're at it naman, at we're sharing things na rin naman. So, pag-usapan siguro natin this episode yung mga favorite childhood memories natin since nami-miss nga natin maging bata, medyo pagod tayo maging adult, no? Ano ba yung pwede nating balikan? Like, alam mo yung
memories that makes us happy nung mga bata tayo. Yeah. Especially bilang mga millennials. Millennial ka ba? Millennial ka? Sabit sa millennial. Hindi, parang kasi the thing with millennials, they experience probably the best of both worlds. Parang walang technology and ngayon na maraming technology. So, parang ang daming pwedeng experiences nung bata tayo, no? So, sige nga, dahil kayo yung mga medyo experiensyado na sa group na to, may gusto ba kayong i-share sa listeners natin na paborito ninyong experience? Nung bata tayo. Sige, si Kuya Eko muna. Wow. Ikaw muna. Sige na nga, ako na nga lang. Ayan. Childhood experience ko, isa sa hindi ko makakalimutan childhood experience ko. Ano ba dito? Nung naalala ko, grade 4 ako noon. Grade 4 ako noon, class president ako noon. So, akala ko kasi kapag class president ka, ikaw dapat pinakabibong pinakabibong tao sa klase mo. So, one time, parang dahil class president ka, so kailangan mo maging disciplinarian sa klase mo. Sinumbong ko mismo yung klase ko dahil maingay kami during a program sa school. So, ang ginawa sa amin, pinaiwan kaming lahat. Pinaiwan kami after, tapos pinagsabihan kami ng principal. Tapos, halos lahat ng mga kaklase ko galit sa akin. Tapos, to the point na sa labas ng school, munti ka na ata kami magsuntukan yung isa kong kaklase. Grabe. Ganun. So, oo. So, parang, ako, G din ako makipagbalya. Ang tanong ko, bakit mo favorite yun? Medyo violent yung nangyari, ha? Hindi, yeah. Ewan ko kung bakit ko siya. Pero yun yung unang pumasok sa isip ko na favorite memory ko siya. Kasi parang feeling ko, ang tapang-tapang ko that time. Feeling ko dominant person ako that time. So, Wiko, kapag gumawa tayo ng kasalanan, huwag natin pakita kay Eko. Isusumbong niya tayo. Sumbongero nga eh. Akala ko susuntukin tayo ni Eko. Uy, Eko, natuntok din ako nung grade school, ah. Proud. I remember around grade 3 ako noon. Parang sa school service yon. Since all boys school, syempre, siya, parang pataasan ng ihi noon. So parang, yung high school sa amin, sinabihan kami, sige, magsutukan kayo, mananalo sa inyo, mananalo ng 5 piso. So, nakalimutan ko yung apelido nung sinuntok ko, pero Christian, kung naririnig mo to, okay. Sorry na. Na tayo? Nagbagong buhay na tayo ngayon. Okay, nanalo ako ng 5 piso, by the way. Wow, nakikipag-sparring. Christian pa yung name, tapos Christian pa yung name. Oo. Actually, ako din, pero mas malala yung sa akin kasi piso lang yung halaga. Sorry. Piso lang yung halaga ng pagtatalunan namin. Tapos yun, tanda ko pa nun, sa second floor pa yun ng school namin, no? Tapos may... Sa loob ng school mismo? Oo, syempre. Matapang tayo, eh. Wow. dun sa second floor, parang may railings, di ba? Dumating ko sa point, itutulak ko siya pababa. Para sa Uy, piso. grabe. Oo. Wow. Na principal's office ako nun. So... Grabe. Pero feeling ko, mataas pa yung halaga ng piso nung time mo, eh. Kasi parang si Rizal ata yung apelyido nung klase ko. And then anyway, hindi ko favorite memory yun. Nakiride lang ako dun sa hindi ko rin favorite memory yun. Pinagsisisihan na natin yun. Pinagsisisihan natin yun. Pero yeah, fun na siya isipin ngayon. Nakakatawa na. Oo. Kasi dati, ngayon, para tayo magkapera, nagtatrabaho tayo. Dati nanununtok lang, no? Oo. Ayun, sige. So going back, bukod dun sa mga, wag naman yung mga ganito, guys. Wag naman, oo nga. Memory naman, yung masaya, yung mabait naman. Oo, natatawa ka. Nasisiyahan ka ba pag naalala mo tong mga sinishare na ganito? Trauma pala. Hindi. Diba? Yung tanong natin kanina is, ano ba yung memory, childhood memory na nagpapasaya sa atin? Na as our adult selves, parang napapawish ka talaga na sana bata na lang tayo.
Ako, I don't know feeling ko ano siya, hindi siya special sa akin. Parang common memory siya ng mga kabataan. But if you remember, kapag gumigising kayo na sobrang aga, mga around 5 or 6 o'clock para mag-prepare for school, tapos umuulan, naririnig mo yung ulan, tapos naka-turn on yung TV kasi nakikinig sila sa Umagang Kay Ganda or Unang Hirit kasi naghihintay tayo ng suspension of classes. Tapos pag in-announce na sa TV na parang oy suspended na, sobrang grabe yung grabe yung sigaw mo, grabe yung talon mo kasi kahit na nakaligo ka na, since may energy ka na to do stuff, pwede ka na maglaro sa loob ng bahay. Tapos alam mo yun, minsan sa sobrang lamig ng paligid, magkukumot ka, iinom ka ng favorite mong chocolate or ng champurrado. Parang wala lang, that particular memory nung nag-aaral pa tayo, parang it brings me peace. Very simple no? Na sobrang saya na natin sa ganung mga bagay. So it's a common experience feeling ko. Relate ako dun sa nakakumot kasi yung childhood ko, I was spent in Lipa, Batangas. No? Lipa is a very high place siya, so malamig talaga siya pag umuulan, malamig siya pag December. So yeah, nakaka-relate ako dun sa hot chocolate, Milo. Hot chocolate, social mo naman. Sorry, Milo lang yung tawag sa amin. Ayoko kasi mag-reveal ng brand, pero kung tayo ng Milo, bakit hindi? Oo, pwede. Oo. Ako nung time ko naman nakatulad, hindi pa Umagang Kay Ganda. Wow. Alam niyo, ewan ko, yung alas 5:30 na yun yung before Umagang Kay Ganda. So, before dalawa yan pag nagano ka ng suspension of classes. So, pag hindi pa nag-announce yung unang hirit, baka mag-announce dun sa kabila, which is alas 5:30. Alala ko yun Tapos, pag may class, ayan na, pwede na ako ulit matulog. So, isa yun. Pag usually 6 a.m. in the morning, tas ang flag ceremony mo pa nun 7 a.m. So, 6 a.m. sana di ka na papasok kasi suspended na yung klase. Wala lang. Ako naman dati pag suspension, nanay ko na lang yung nagsasabi sa akin. Siya na yung nag-aabang. Anak, walang pasok ngayon, tulog ka na ulit. Ganun lang. Masaya. Pero speaking of early mornings, I think favorite childhood memory ko yung mga breakfast ko sa umaga. No? Ngayon kasi, di ba, adults tayo nagpe-prepare niyan. Minsan di ka pa nakakain yan kasi you'd rather sleep than eat, no? So, masaya. Doon ko talaga na-appreciate. Kaya favorite ko ang Filipino breakfast sa mga restaurant up until now. Kasi nung bata ako, syempre nandiyan yung mom mo, bata ka, may make sure niya nakakain ka bago ka pumasok sa school. No? So may itlog, may tuyo, may hotdog, tapos may sinangag palagi o kaya pandesal. Yun. The thought itself, yung Filipino breakfast, very homey siya. Na parang sinanay ka ng parents mo sa ganong klaseng breakfast. Doon ko din, ewan ko baka in general tayo din, kapag hindi ka kumain ng kanin sa umaga, hindi yun meal. Pag tinapay lang, hindi siya meal, Alam mo, ganun yung mga nanay natin, Pag hindi kanin, hindi siya meal. Parang sandwich ka lang, snack lang yun. So, kaya, yan. Favorite childhood memory ko yung paggising sa umaga. May breakfast na naka-prepare, tapos nandun yung mom mo, pinimake sure makakain ka. Tapos naka-prepare na yung baon mo, Tapos, kapag hindi mo naubos, papagalitan ka. Or pag nawala mo yung Tupperware. Yung Tupperware. Oo, sobrang simple yung problema. Tupperware, but it teaches you a lot as a kid na maging responsable. Yung Tupperware. Nakakawala ba kayo ng Tupperware? Nung bata? Naman. Oo. Pero isang beses lang kasi nakakatakot Nakakatakot kaya mapalo ng tsinelas. Uy, nakikinig yung mga magulang natin dito sa podcast natin. Oo nga pa, shoutout sa mga magulang dyan. Ayan. Sige. Bukod sa mga early mornings, baka meron kayong masayang memory. Sa school naman itself, kasi majority of our childhood was spent in school. Ano ba yung mga memories mo sa school? Siguro yung sa akin, yung childhood memory ko sa school is ewan ko kung naano nyo ba yun, pangalan nito, parang sa klase, madalas may
recitation. May recitation sa klase. Tapos nagtataka ako nun, kapag ikaw ay parang nasa honor, tapos ikaw tataas ka ng kamay, hindi ka tatawagin. Ang tatawagin yung mga tulog, yung mga hindi nakikinig. Pero ikaw, naalala ko nun sobrang yung taas ng kamay ko to the point na nasa mukha na yung kamay ko ng teacher. Ayun na ako tawagin. Parang, hello, alam ko yung sagot. Bakit na tinatawag mo yung natutulog? So parang... ikaw yung pabibo sa klase. Oo. Ikaw din kasi ba yung... nga, running for... Valedictorian. Hindi naman ako naging valedictorian nung Oo. Ikaw din ba yung kapag tapos na yung klase, may tanong pa guys, ikaw, gano'n ka? Oo. Hermione Granger. Yun yung description dun. Yun. Tapos, sorry aside from doon, isang childhood memory ko ng school, naranasan nyo ba na every time may cleaner kapag sa after each class, sabi tapos na yung klase. So, yung row mo ikaw yung cleaner. Tapos, after class, magpo-floor wax ka, magbubunot ka. Ewan ko, yun high school ko na siya na-experience. Ako din, high school. Ako, grade school ko siya na-experience na sabi ko, ano ba naman to, nag-aral ba ako para maglinis ng kwarto. Pero yun nga, it teaches responsibility. Yung pagiging responsible mo din. So, yun, isa sa mga naging childhood memory ko ng school yan. Ikaw, Serge, may ako, school? Parang, masaya naman in general yung school. Lalo na yung mga field trip. Bakit? Wala kang problema sa field trip eh. Di ba ngayon, paggagala tayo, guys, compute muna tayo ng pera. Pero field trip dati hindi. Gagala ka lang. Wala kang problema sa pera. Wala kang problema sa pagkain. Ganyan. Ang masaya doon, yung katabi mo sa bus. Bawal kasi yung yung opposite gender katabi. Okay. Pero di mo na mapipigilan yan sa bus, maglilipatan na yan. So ang strategy dyan namin is, halimbawa, ikaw or kayo yung best friends ko. Halimbawa si Wiko, itatabi ko siya sa akin. Tapos, pag bumabiyahe na, lilipat na siya dun sa iba upuan kasi yung gusto kong katabi, lilipat na dun sa upuan ni Wiko. Para-paraan lang. Pa-wingman lang yan. Yun yung masaya ganyan. Tapos ang saya yun ng araw na yun, para kayong nag-date buong araw. Kayo lang magkasama. Ganyan. Pagkatabi lang makarelate. All boys kasi ako. So, hindi ako makarelate. Ng high school? High school, meron. Pero hindi ako malandi nung high school eh. Kaya ka naging valedictorian eh. Running for... Wala kami field nung high school. Saan ka ba na guys? Ay, wag natin i-name drop yung school. Nung grade school, saan kayo nag-field trip na? Na-experience niyo yung sa Mongol, mga Gardenia? Amspec yun. Amspec. Yung mga Crayola. Amspec. Yun yung company ng Mongol. Yung tapos sa may SLEX ba yan? Hindi ko na alam kung saan yun. Oo, basta sa south yun. Gardenia. Tapos parang ikaw, anong gagawin namin dito sa... Para ma-amaze ka lang. Tapos bibili ka sa dulo nung Crayola product nila. Pero parang, nung tumanda na ako, parang sabi ko, ba't natin ginawa yan? Yun nga. So I take it na ako lang ang naka-enjoy ng field trip dito sa ating Uy, na-enjoy ko rin naman yung field trip ng grade school ako. Pero hindi kasi kasama ko yung unang field trip ko, hindi ko katabi yung kaibigan ko. Ang katabi ko, nanay ko. So, hindi ka nag-enjoy? Grabe ka. Maririnig nila. Nag-enjoy naman ako. Grabe. Kaya ako nag-enjoy. Hindi ko na-enjoy ni Ego ang presence. Kailangan daw kasi may chaperone, kaya... Pero ito yung mga araw na ito yung mga araw na sobrang aga mong magising. Wala kang pake kung gaano kaaga yung call time nyo. Magigising ka talaga. Minsan hindi ka pa makakatulog. Kasi excited ka eh. Ikaw, may sasabihin ka dapat eh. Sorry. Nakalimutan ko nga eh. I mean, ako kasi nung elementary,
grade 3 pa lang wala na akong kasama. Kasi pwede na ang grade 3 walang kasama. For independence. Pero, sunod ka palagi sa teacher. Babantayan ka ng class advisor mo. Pag gano'n yun ngayon. So, grade 3 pa lang, itinaboy ko na yung parents sa field trip. Alam nila to, so okay lang nila mapahinggan. Pero yun na nga, parang pag nag-uusap kami ngayon sa bahay ng mga memories namin sa field trip, hindi nila maalala kasi wala. Pinalis ko nila sila agad. Ako naman I'm not sure, na-experience nyo ba yung mga book fairs? Mga scholastic, ganyan-ganyan. So parang bilang bata ka, wala ka pang pera, tapos pupunta ka sa mga school fair, magtitingin ka ng mga libro. Pero since hindi naman kami yung parang middle class lang naman kami na family. So yung mga libro na nakikita ko doon, parang nakikita ko, 100 pesos. Sobrang mahal na ng 100 pesos na libro noon na. Oo, tapos parang may wishlist ka pa doon. Tapos hindi mo naman nabibili yung mga libro doon. Tapos parang naiinggit kasi sa mga kaklase mo na merong mga libro. Oo, wala lang. Ang nerd pakinggan pero na-enjoy ko yung mga scholastic na book fairs natin. I'm not sure kung meron pa sila ngayon. Ang ginagawa ko noon, doon ko na siya babasahin. Speed reading mo siya. Yun yung Harry Potter book? Hindi naman. Nanghihiram lang ako ng Harry Potter books before. Pero yung mga short books na nakikita ko sa mga ganyan, speed read ko siya. Kaya mabilis kayo magbasa ng med school. Hindi din. Kapag interesting kasi sa'yo, mabilis. Pero kapag sobrang nakaka-stress ba sa akin, mabagal kang magbasa. Ayan, sige. So, makes me wonder though, na parang dami nating experiences nung childhood, no? Ngayon ba, may gusto kayong sabihin sa younger selves nyo? Probably an advice na parang, kasi I think across the board, tatlo lang tayo. Across the board naman, parang, we can agree na pagod tayo sa work, na nakaka-burnout, pwede din nating sabihin na this is not what we somehow expected nung graduate tayo or nagkatrabaho tayo, ganyan. So, ano ba yung pwede nating sabihin sa younger selves? Si Wico, anong pwede niya sabihin kay Wico Junior, kay Baby Wico? Ano ba sabihin ni Echo kay Baby Echo? Ano yung pwede ko sabihin kay Baby Surge? Sige. Wico, ikaw, madami kang feels eh. Okay. Before ako mag-share ng advice, pwede bang mag-isa pa tayo episode na ganito? Ang dami ko pang nasa isip na memory, pero syempre, baka limited lang yung time natin. So hopefully next year, makapag-share tayo ng iba pang mga experiences, childhood experiences. Anyway, so uso kasi yung trend ngayon na di ba, na I took my younger self to coffee. Parang may ganun sila, Tapos, bawal kay Echo yun. Bawal nga pala kay Echo. Pero, anyway, so medyo napag-isipan ko na yung isasagot ko sa tanong na to. So, medyo general siya na parang focus on the more important things. Okay? Kasi, growing up, medyo wala tong relate sa actually, merong relate to sa mga napag-usapan. For example, pipili ka 5 piso o yung pagkakaibigan nyo nung sinuntok mo. Parang ganon. Pipiliin mo yung more important things. Pero I understand naman na immature pa yung utak natin nun. So, siyempre parang yung suntukan dati, wala lang naman yun. Mas importante 5 pesos kasi makakabili ka ng peking Yu-Gi-Oh card sa labas or whatever. Pero and as you nung mga high school din kasi I was focused on getting good grades lang. Pero kumbaga hindi ako nag-focus on actually learning deeply nung mga subjects na inaral ko. So parang pagdating nung college, parang puro memorize ko lang yung mga terms, memorize ko lang yung mga equations, pero I don't really understand bakit andun sila. So parang isa yun sa mga mababaw na reason ba't gusto ko sabihin na focus on the more important things. Aside from that, kaya ako nasabi na focus on the more important things kasi time, okay, yung time na lumagpas na,
kumbaga, hindi mo na kasi siya talaga mababalik ever. Okay? So, ngayon na adult na tayo, actually there's no point in regretting masyado. Okay? Okay naman na nagkakaroon tayo ng retrospective na mga learnings, ganyan. Pero, it is what it is. Tapos na yun. Okay? Wala na tayong time to regret. So, make the most out of the current, the present. Para pagdating mo sa future, hindi ka na magre-regret sa mga ginawa mo sa past. And of course, yung mga taong nami-meet mo along the way, kumbaga, merong mga dahilan yan kung bakit nakakasama mo sila at this particular season of your life. So, as much as possible, try to learn from them. Try to talk to them with na parang makikinig ka talaga sa kwento nila and not just to respond. You're not listening to respond. You're actually listening to understand. Kasi isa rin yun sa mga mga regrets ko na parang sana kinausap ko pa tong person na to, baka marami akong natutunan sa kanya, etc. So again, focus on what matters. Focus on what matters. Okay, so to sum it up, no, yung sa'yo, parang kay Little Wico na lang. Parang gusto mo sa kanya, focus ka na lang on the things who matter, no? Listen carefully to cues that could make you a better person. Ba? Yeah. Ikaw, Echo, anong sabihin mo kay Little Echo? Nung little pa siya. Little pa naman. Siguro akin, one thing na sasabihin ko sa kanya is, yung worth mo as a person does not define by other people. Siguro, but it's not defined by kung ano yung sasabihin ng tao sa'yo. Parang, yung childhood ko kasi parang laging nakaano sa akin lahat na sige gagawin ko to kasi to sinabi to, parang eto sige ganito yung ginawa niya, sige ipa-pattern ko na lang yung ipa-pattern ko yung gagawin ko dun sa gagawin niya, parang ganun. So parang pag sinabi niya to dapat hindi mo gawin yan, ay dapat ganito gawin mo. So parang sa akin ako yung type, okay po, noted po, okay po, gagawin ko po. Parang masunurin akong ganung type of person. Pero looking back, siguro sasabihin ko sa kanya na yung worth mo, it comes from within you. Manggagaling siya dapat sa sarili mo. Kung ano yung magpapabuti sa'yo bilang isang tao na hindi laging nakadepende sa sasabihin sa'yo ng ibang tao. Parang paglaki mo ay habang lumalaki ka, parang habang tumatanda ka, kailangan mong malaman or kailangan mong intindihin yung sarili mo more. You understand the core na meron ka, yung sarili mong galing, sariling mong pananaw, sariling mong ideology in life siguro. Manggagaling yun dapat muna sa sarili mo bago mo pakinggan yung ibang tao. So siguro yun yung isang bagay na sasabihin ko sa kanya na magpapabuti sa'yo bilang isang tao din. At the same time, para doon din, ma-inspire mo din yung ibang tao na manggaling din sa kanila yung sarili nilang core na hindi nakadepende sa ibang tao. So siguro yun yung isang bagay na sasabihin ko sa kanya. Okay. Ako naman, siguro, sasabihin ko sa younger self ko when I take him out for coffee, no? You stop being a people pleaser along the way, no? Kaya ngayon, actually, sorry kung mapapansin ng mga iba dito na medyo hindi ko ma-accept muna sa Facebook kasi lumabas ako sa limit. Kasi parang noon, nung college, lahat parang ina-add ko, lahat ina-accept ko, ngayon. Kasi gusto ko sila i-please, gusto ko silang maging friend, gusto ko silang maging makasundo, no? Ngayon naman, nahirapan naman ako mag-make space for new friends, for real new friends, na pumapasok sa buhay ko. So yun, you don't have to please
everyone. Doon lang siguro sa kung ano lang yung makakaya mo, yun lang din yung gawin mo. Huwag mong pilitin na gawin, lalo na pag hindi mo kaya kasi ipapahamak mo siya. Ikakapahamak mo siya, no, if you try to please everyone. Tsaka ano na lang sasabihin sa ng mga tao kasi you might say something sa isang tao tapos different sa kabila, no? Baka hindi nila sabihin na genuine kang tao, baka pinipeke mo lang yung personality mo just so you could please everyone around. So nakaka-stress din yun, talking to a lot of people. Tapos hindi mo naman kayang panindigan yung mga sinasabi. So yun lang yung gusto kong sabihin sa aking younger selves. Yan, sobrang deep bigla nung ating conversation. Ayan. So, parang ito yung ano natin, masaya tapos biglang naging drumama. Ayan. Pero siguro I think more of reflective lang din talaga tayo when it comes kasi parang ang sarap lang balikan ng childhood natin yung childhood memories natin, yung pagiging bata natin na ay nagawa ko pala to, sana ano na yung pwede kong gawing, siguro kung ako yung nandun ulit sa sitwasyon, ano ba yung pwede kong gawing pang mas ikakaganda ko, ikakaunlad ko as I grow up siguro. Kaya siguro medyo napagka naging reflective tayo talaga ngayon nung naalala natin yung mga childhood memories natin. Yeah, ayun. So, well, hopefully yung mga nakikinig sa atin at ngayon ay nanonood sa atin. Sana may na-pick up sila. No, I think lahat naman tayo dito may mga good memories of the past, of our younger selves na nagpapasaya sa atin. And I think marami din sa atin ngayon na nahihirapan din sa pagiging adult, especially people our age. Our age. Your age. Your age. So ayun. So hopefully after this episode, mapareflect din tayo kung ano ba pwede nating sabihin sa younger selves natin so we could move forward as adults. Ayan. So again, thank you everyone for listening and watching our 5th episode. We encourage everyone to comment below kung ano yung mga favorite childhood memories nila para alam din namin. No? Parang it's a two-way communication between you guys at saka sa amin tatlo. So share nyo sa comments below. And don't forget to share our episode, no? Serge? Yeah. So, ayun guys. So, umasa tayo sa next episode. Mas makikita nyo pa kami like this. No? Di na lang kami bosses in your heads. Okay, so, ayun guys. Thank you ulit and see you sa ating next episode. See you. Don't forget to follow and subscribe, everyone. See you. Bye, guys. Bye-bye.